dito. Kaya talagang tumawag pa siya ng dadaan sana siya ng San Jose, no? Pero ayon sa projector ngayon ay bibihis na siya actually. Wow, praise God. Talagang, kaya ganito yung praise God, ito yung kalagayan ng ating panahon ngayon. But then syempre, hindi naman din tayo talagang super thankful na tayo lang yung ganito. Ano? But then, patuloy tayo na nalangin dun sa mga lugar na apektado. Amen. Amen. Sabi nga, no, bilang mga mananampalataya, bilang tawag doon, alagad ng ating Panginoong Hesus, isa sa ating gawain talaga ay manalangin sa mga naapektuhan. Amen po ba? Ayan, so hanggang nandiyan dyan si Pipito, patuloy tayo manalangin sa mga tao. Amen. Sabi nga ni Abby kanina, kalagayan ng kanyang mga kamag-anak na sa Bicol ay hindi pa rin maayos. Sabi nga, isa nga sa challenge ay meron ulit ito si Pipito. No? Then, may magagawa tayo ay Manalangin. Amen po ba? Dahil kapag tayo ay nanalangin, ito ay hinihingi natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Amen? Ayan na. So, ayun ang patuloy kong dalangin at hiling sa buhay ng bawat isa na gawin natin ang ating part, no? Habang dumadaan sa kalamidad ng ating bansa. Amen? Ayan. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Sa aklat po tayo ng 1 Peter. At ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay mababasa natin sa verse 6 and 7. Ayan po, lumabas na yung pamagat, trials. Ayan. Talagang Advance. timing, trials na. Pero sige, basahin natin. Ilagay ko na dito. Sige po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. In all things you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Ano man ang aming kaharapin, ano man ang aming maranasan, nananatiling ikaw ay mabuti. Ito Lord God, ay hindi nakabatay kung ano ang sa paligid namin, bagkos ito ay nakabatay kung sino ka. So umagang ito sa pagbabasa, pag-aaral namin ng iyong salita, about trials Lord God na nabanggit ni Apostle Peter, speak to us, Holy Spirit. Palakasin mo ang mga nanghihina sa oras na ito. Bigyan mo ng kapanatagan na mayroong bagabag sa kanilang mga puso, sa kanilang damdamin, at higit sa lahat, ipakilala mo ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Mas makilala ka pa namin, patuloy na mas lumalim pa ang aming pag-ibig sa iyo. Gabayan mo po kami sa oras na ito, at ang iyong paglingkod ay itago mo sa iyong likuran, at ikaw ang siyang mahal. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Alam naman po natin, sabi nga yan, lumabas na yung pamagat natin. Pero ako na rin hindi pa lumabas. Pero alam na natin yan, kumbaga kung may marumang salita na sa isang Kristiyano, yung sinasabi nila umpok na salita, yung word na trials. Amen po ba? Amen. So, may tanong ako, sino pa rito ang nakakaranas ng trials? Amen. Ayan. Actually, talagang parte ito ng buhay ng isang Kristiyano. Trials, Sabi nga, lagi nating tatandaan o lagi nating isiisip, na ang bawat nangyayari sa buhay natin, ito ay, tawag doon, ito ay inaalaw ng Lord. Ito rin ay plano ng Panginoon na inaalaw niya na mangyari sa atin kasi ito ay paghahanda. Paghahanda sa atin bago tayo tumungo doon saan? Sa langit. Amen po ba? Amen. Yan. Sabi nga, He is preparing us for the life of service yet to come. Lahat ng bagay ay may purpose. Amen po ba? Lahat na nangyayari ay may purpose. Alam niyo po, isa nga sa hindi ko makalimutan, hindi ko makalimutan na preaching na narinig ko ay yung narinig kong preaching na shinare ng pastor na nagkasasama si Pastor Johnny Galvez. Na na-share niya, halimbawa yan may bagyo. Yan. Sabi nga alam niyo, kaganda kung may dumarating na bagyo sa isang lugar? Yes. Sabi nga, although pag dumaan ng bagyo, marami nasisira.
Amen po ba? Sino rito yung naliparan na ng bubong na naranasan lumipad ng bubong? Yun, lakas ng amen din, ni Robby din. Yung mga makakakilala kayo nasira. Pero alam nyo ba, after the storm, halimbawa ang mga sa gubat, madaming nasira, di ba? Maraming nabuwal, ang bahay nasira, lumang bahay nasira. Pero alam niyo, pagtapos ng bagyo, pagtapos ng devastation na ginawa ng bagyo, anong kasunod? Lahat nagiging bago. Bakit? Kasi yung nasirang bahay, anong gagawin? Mababago. Papalitan. Yung bulok na bubong, Bago dahil na. nilipad, bigla ng Bago. bago. Amin po ba? At alam niyo pati yung mga sinira ng bagyo. No? Darating ang panahon yung mga nasirang halaman na yun, yung mga puno, mapapalitan yun ng bagong Tubo ng bago. puno, ng bagong halaman. Amen po ba? Ibig sabihin talagang dumaan man tayo sa bagyo, dumaan man tayo sa maraming trials, isa lang ibig sabihin nito. Kasi merong ipapausbong ang Diyos na bago sa atin. Amen. Praise God. Naniniwala pa kayo doon? Amen. Kailangan nating maniwala sa bagay na yun. Katulad na lang ngayon yung nangyayari sa atin dito sa buhay natin, no? Hindi ito dito lang. Ito ay preparation dahil may nakahanda sa atin doon sa langit na ating tahanan. Amen. Amen po ba? So, sabi nga po no, na ang ginamit na word ni Peter dito sa kanyang sulat ngayon ay trials. Amen? Hindi niya sinabing persecution, hindi niya sinabing tribulation. Kasi, yung persecution at tribulation, in general, masasabi siya na ano? Trials. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin ngayon, si Apostle Peter, ginamit niya yung word na trial kasi gusto niyang ipakita yung general. Pag sinabing general, pang kalahatang uri ng trials. Amen po. Amen. Ayan. So, sabi nga, no, bilang mga mananampalataya, truly we are surrounded by many trials. Yes or no? Amen. Ayan. Yes. So, ang nakakatawa dito, kaya sige po, pakibalik na sa verse 6. Ang sinabi niya rito, ni Apostle Peter, sabi niya daw, in all these, ano daw po? You greatly Rejoice. rejoice. Amen. In all these, you greatly rejoice. Though now, for a little, ano daw po? For a little while. Ayan, nandiyan na yung mga words eh. Now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Minsan kasi, ang nagiging tanong, paano tayo makakakaroon ng joy? Yan. Paano tayo magkakaroon ng rejoicing kapag tayo ay dumadaan sa trials? Alam niyo po, isa sa misconception siguro na maisip natin dito yung word na rejoicing ay yung parang nagsasaya pa tayo. Hindi. Hindi yung tungkol doon. Now, ibig sabihin doon na in all this you greatly rejoice. It talks about your hope. Sabi niyo nga po, hope. Sabi nga nung nakaraan, ano pinag-aralan natin? Living hope. Amen. Amen? Kaya tayo mga mananampalataya, no, meron tayo yung pag-asa. At kapag tayo may pag-asa, doon pumapasok na we can still rejoice. Even in the midst of, ano daw po? Trials. Amen? So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay, ano nga ba yung mga truths about trials? Ano ba yung mga katotohanan kung bakit inaalaw ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga trials? Are you ready? Amen. Ayan. I pray na, sabi nga no, kahit bugbog na sa atin itong pag-aaral about trials, but then nandito tayo sa Book of Peter, ibig sabihin, meron pang gustong ipalam sa atin ng Lord. Amen po ba? Amen. Because hindi natin alam ang lahat, kailangan pa rin natin maraming matutunan. Even I, no, sa buhay ko bilang pastor, pag ako ay nag-aaral ng salita ng Lord, laging sinasabi ko, laging may bagong katuruan ang Panginoon. Amen. Amen? At dito nga ngayon, truths about trials, tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Apostle Peter. Unang bagay, ayan, ano nga ba ang katotohanan kung bakit merong trials? Yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Trials mean needs. Ang lahat ba ng tao ay may pangangailangan? Amen. Minsan naisip natin pag sinabi pangangailangan, pagkain, na?
pagkain, ano pa, yung mga pagkain lang, yung sa mga bahay, pananamit. Pero alam nyo ba, kapag merong pagsubok, merong part sa buhay natin na minimit ang ating Panginoon. Sabi nga no, the praise if need be. Kasi sa King James Version, ang nakalagay doon, if need be. It indicates that there are special times when God knows that we need to go through trials. Bakit daw pa sinasabi na alam ng Diyos kung kailan dapat tayo dumaan sa pagsubok? Kasi po ito, ang isang Kristiyano, bakit siya dumadaan ng mga trials? Ito po ang mga maaari na dahilan. Kasi ang trials po, ito yung way ng Lord para i-disiplina ang mga hindi marunong sumunod. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kaya nga nasabi nila nasabi rin sa book din ni Peter rin na minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, nakakaranas tayo ng hirap sa buhay, hindi naman dahil lang sa ginusto ng Lord. Amen? Naibigay sa'yo. Pero ito minsan ay resulta ng mga mali nating desisyon. Amen. But then, inalaw ng Lord na maranasan mo yung trials na yun kasi merong dapat ayusin sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Na merong kailangan linisin sa buhay natin. Kaya nga po, no, ayun yung una, na sometimes trials discipline us when we have disobeyed God's will. Is that clear? At meron din naman pong trials na ang ginagawa naman sa atin ay pine-prepare tayo for us to have that spiritual growth. Amen. Amen. Kukunti na nga tayo, tapos di ba kayo nag-ano? Para hindi kayo antokin, just say amen. Amen. Kasi pag nakaganyan lang kayo, wala. Ayan. So sabi nga no, it prepares us for spiritual growth. So ibig sabihin, ito rin yung mga trials, dumarating dito yung panahon na ito, hindi lang dahil ikaw ay dinisiplina ng Panginoon. Kaya nga iba, di ba, nagsasabi sila, sumusunod naman ako, Lord. Gumagawa naman ako ng kagustuhan mo. Pero bakit nakakaranas pa rin ako ng mga ganitong bagay? Amen po? Amen. Kasi ang tutunay na dahilan doon, pinapalago ka ng ating Diyos. Hallelujah. Amen? Amen. Anong example? Ito nga po, yung mga nangyayari ngayon sa ating kalamidad. Amen po ba? Na bilang mga Kristiyano, paano ka magre-react? Ayan. Paano ka magre-react sa nangyayari sa atin ngayon? Lugar, sa ating kapwa, sa ating bansa. Alam na po natin, ang dami na natin narinig ng mga preaching. Sino rito yung sa tingin mo 100 plus na preaching ang narinig mo? Amen. Just say amen. Amen. O, ilang beses ka na na-encourage? Maraming beses. Ilang beses ka na maraming natutunan? Marami. Pero alam niyo po ba, trials? Ito na yung tinatawag na application Amen. stage. True. Application stage. You are saying that God is all powerful. You are saying that natutunan mo na God is sovereign. Pero pag dumating ang trials, doon mo ngayon makikita kung talagang natututo ka. Doon mo makikita kung talagang lumalago ka. Doon makikita kung talagang sumusunod ka. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya nga di ba, meron sa school, sino rito yung mga pagtapos ng matatapos ang person, merong exam. Amen. Amen? Bakit? Kasi ayun ang patunay na ikaw ay Natuto. natuto. Pero alam nyo, kapag may kurso ka, hindi rin natatapos yun na ganun lang. Kasi meron din tinatawag na OJT. Amen? Kasi doon i-apply na magaling, baka magaling ka lang sa test paper, pero pagdating sa actual, wala kang alam. Amen? So, maganda na meron kang alam, pero maganda din na kaya mo gawin. Amen? Amen. Kaya nga, ang trials, ito rin yung part kung saan kailangan kang magkaroon ng spiritual growth.
kung paano ka magre-react o kung paano ka magre-respond sa trials. Amen po ba? Ngayon, sa nangyayari sa atin, how will you respond sa trial? Magko-question ka ba kay Lord? Lord, nagkatapat naman ako, bakit ganito yung ganyan. O sasabihin mo, Lord, ito yung type na alam ko, nananatili ka pa rin mabuti. Na kahit dumadanas ang ganito ang pamilya ko, dumadanas ako ng ganito, alam ko, makakapagtiwala pa rin ako sa iyo. Alam ko, Lord, dapat magpatuloy pa rin ako sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Ang pinakamabigat kasi sa isang Kristiyano, yung dumating sa trials tapos umayaw. Dumating sa trials, nararanas ng trials, tumalikod sa Lord. Ayun po ang hindi dapat mangyari. Amen. Mga kapatid, ang trials po, una, pwede dinidisiplina ka ng Lord. Alam niyo ba, pag dinidisiplina ka ng Lord, ibig sabihin, inaayos ka ng Lord. Amen. Kapag sinabi ng mga yon na ang trials dumarating sa iyo dahil hinuhubog ka ng Lord, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, lumago ka. Amen. Pero ang lahat ay nakadepende nito kung paano mo titingnan. Kaya nga ano sinabi, trials meet needs. Hindi lang basta kailangan ng tao ng pagkain. Hindi lang kailangan basta ng tao ng tirahan. Hindi lang basta kailangan ng tao ang damit. Amen. Kailangan din na lahat ng natututunan natin sa salita ng Lord ay mai-apply natin. Amen. At ang trials, ito yung mag-limit ng needs na yun. Yes. Na may apply mo kung ano natutunan mo, may apply mo rin yung sinasabing humbleness before God. Amen? Sa time ng trial, ito ay time of discipline. Doon ka ngayon, makikita kung natututo ka talaga. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Amen. Ano yung number 1 uli? Trials meet needs. Pangalawa po, katotohanan about trials. Kuya Renzi, pakibalik dun sa ano? Sige, isa pa. Sabi yan, di ba? In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. So, gusto ko makita na dyan yung word na sinasabi niya na for a little while you may have had to, ano daw po? Suffer grief in all kinds of trials. Sige po Kuya Renzi, doon na natin sa number 2. Kasi dapat natin lagi na maunawaan din, sinasabi ni Apostle Peter dito, that trials ano daw po are valid and not easy. Ano daw po? Trials are valid and not easy. Sa King James, mabasa natin dyan yung word na sinabing manifold. Pag sinabing manifold, ibig sabihin maraming uri. Maraming klase. Kaya nga po ang word na ginamit ni Apostle Peter dito ay trials kasi napakarami nating nararanasang mga pagsubok. Amen. Amen po ba? Amen. At ang katotohanan po sa isang Kristiyano, dapat hindi tayo marunong yung yung balat kayo. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magbalat kayo. Huwag kang magbalat kayo. Kasi ang katotohanan, ang trials po ay hindi madali. Amen? Hindi madali. Amen. May nakaranas ka ba rito na may pagsubok ka pero gusto mo talagang pilitin na parang it's okay not to be okay lang. Yung parang nahirapan ka na pero hindi ka pa rin nangiti. Pero alam mo na sa sarili mo, hirap ka na. Amen po ba? Alam niyo po sa katotohanan, sa isang Kristiyano kasi minsan nakaka-build din tayo ng pride sa sarili natin. Yes. Na Kristiyano ako, dapat hindi ako makitaan na parang nahihirapan ako. Na parang sa konting problema o sa problema ngayon ay nakikitaan ako na parang may struggle ako. Amen? Pero ang katotohanan, durog ka na pala. True. Kasi ang katotohanan, ang problema, iba't ibang uri at ibang level. At ang katotohanan, hindi ito Madali. madali. Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo ngayon, magpakatotoo ka. Pag-plastic. Pakatotoo tayo. Sabi nga na, we must not think that because we have overcome one kind of trials. No, wag daw nating isipin na dahil ang isang trial ay napag-overcome natin,
ay minsan iniisip natin lahat, madali na yung mga susunod. Na, ano, sabi nila, parang word na chicken lang yan. Narinig niyo na ba yung word na yan? Chicken lang yan, sisiw lang yan. No? Wag. Kasi alam niyo, katotohanan, inaalaw ng Lord ang trials na dumating sa buhay natin. Kasi may iba't ibang level tayo na dapat harapin ng paglago. Amen. Kaya ngayon parang sa pag-gym. Yan. Sino na nakapag-gym dito? Ako hindi ko naranasan mag-gym. Eh. Sabi nila sa gym, kung gusto mo na ang muscle mo ay ganun lang, mga ilang kilo bubuhatin mo? Mga 10 kilos? Amen? Sa tingin mo ba pag ang pagbubuhat mo ay 10 kilos lang, magiging silaki ka ng katawan mo yung kay Arnold Schwarzenegger? Di ba hindi? Para maabot mo yun, ano kailangan mangyari? Bumuhat ka ng mga 40 kilos, 50 kilos, 100 kilos. Amin po ba? So nakikita natin, sa paglago natin, ito lang ang sabihin ko sa inyo, merong bigat ang bawat trials. Yes. Sa bawat pagkakbang, sa paglago, may kaakibat na level ng trials. Amen. At ang sasabihin nga, no, hindi po madali. Amen. Kaya, wag nating i-deceive yung sarili natin na parang minsan nagpapakalakas tayo sa harap ng ibang tao, minsan sa sarili din natin. Pero ang totoo, parang hirap na tayo. Mga kapatid, hindi po yun sign ng weakness. Hindi po yun sign ng mahina ang pananampalataya mo. Amen po ba? Sasabihin ko sa inyo ito, ang ating Panginoong Hesukristo, kung meron mang nakaranas dito ng trials na ang bigat-bigat sobra ang ating Panginoong Hesukristo. Sino yung nakatanda ano ang nangyari sa Garden of Gethsemane? Paano nanalangin ang ating Panginoon? Amen. Ano ang lumabas sa kanya? Dugo. Sa pawis niya, may kasama dugo. Dugo. Ibig sabihin ba nun, weak ang ating Lord? Ibig sabihin ba nun, hindi niya kaya? Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Mga kapatid, okay lang yun. Na maunawaan natin na ang trials ay iba-iba at ang mga trials ay hindi madali. Amen. Kaya, huwag tayo yung parang pinapakita lang natin lagi na malakas tayo. Amen. Pero hindi mo naman sinasabi na wala kang pananampalataya. Na sa pag nakikita ka na parang nahirapan, dapat makikita ka rin sa yung faith. Pero, nandun yung katotohanan na mabigat. Kaya nga, di ba, naalala nyo, pinag-aralan din natin ano yun? Bearing, sino naalala? Bearing, burdens. Bearing, burdens. Napakahalaga din po na dahil sa bigat ng ating mga nararanasan, ay lagi po tayong merong nalalapitan na nahihingan ng tulong. Amen. Amen. Ano ba naman yung sabihin mo sa kapatid mo na pwede ba pray mo ako? Yes. Pwede ba kahit ngayon makakwentuhan lang kita? Amen. Kaya pwede bang ma-share ko lang sa'yo? Pero, siyempre, ang share mo hindi yung rants. Yan. Kasi iba naman yung rants eh. Iba yun. Angal yun. No? Ang isi-share mo ngayon, kung ano yung nararanasan mong bigat. No? Pero may pag-asa pa rin. Pero gusto mo lang siyang makasama ka, meron kang ma-sharean. Amen po ba? Kaya nga ating Panginoong Jesucristo nung time na sa Garden of Gethsemane, siya ay na-prostrate, ang tawag doon, ano bang word doon? Hindi siya natuwa sa mga kasama niya. Kasi imbis na ipanalangin siya, anong ginagawa nila? Tulog. Tulog. Ang bigat-bigat na nararanasan ng Panginoon at sinama niya yung tatlo para kahit pa paano, alam niyo yun, support yun eh. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo nga, noong time na yun, humingi siya ng support. Eh, how much more tayo? Yes. Tapos parang Amen. ikaw, gusto mo, kinakaya mong problema kahit bigat ka na. Kaya tuloy pag di mo na kinaya, ang nangyayari, bumibitaw ka sa Panginoon. Why not gayahin mo ang Panginoong Jesucristo? Nagdala ng support. Pero sana naman yung support na matawag mo, huwag katulad ng tatlo, natutulog. Na, kami ng Panginoong Jesus, manalangin kayo, watch and pray. No? Kasi the spirit is willing, but the flesh is weak. Yan. So, ganun din tayo mga kapatid. No? Hindi po pangit, hindi po nagpapakita ng kahinaan o ng walang mananampalataya kapag tayo ay marunong humingi ng tulong sa panahon ng
trials. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung word na yon? Amen. Kaya nga gano'n ba kabigat yung trials? Sinabi dito, di ba? To experience grief or pain. Ano ba yung grief sa Tagalog? Pagdadalam, hati. Ano ba yung pain? Sakit. Yan ano? Grabe po ano. Ang word pa ang ginamit sa iba ay heaviness. Sobrang bigat. Kaya napakahalaga na dapat maunawaan natin na sa bawat trials, valid trials, ito ang katotohanan ay hindi madali. Kaya napakahalaga na ano daw po, yung sinabi ko kanina, marunong din tayong humingi ng support, tulong. But especially, kanino tayo humingi ng tulong? Unang-una sa ating Panginoon. Amen. Then, pangalawa, sa trusted persons. Huwag sa basta-bastang kung sino-sino lang. Baka mamaya, mashiran mo, sabihin sa'yo, tara, dalhin natin sa bote yan. Amen? Kailangan sa trusted person. Yung alam mo na malapit sa Panginoon, yung alam mo na malago sa Panginoon. Amen? Na, yung alam mo na yung sasabihin mo minsan na maselan, hindi lalabas. Amen po ba? Yung mapagkakatiwalaan. Ayan. So sabi nga po, no, to deny that our trials are painful, alam nyo yung mangyayari yun is to make that trial even worse. Mas lalong lalala. So Christians must accept ang katotohanan na merong difficult experiences sa buhay natin, like trials, pero okay lang din naman na magpakita tayo na minsan tayo ay nahihirapan. Amen po ba? Malinaw po ba yung bagay na yan? No? Ano yun? Una, 1, 2, 3, trials, meet needs. Ano yung nakapulat sa meet needs? Sino nakakatanda? Sa paglago. Amen? Yung needs natin na lumago, spiritually, at needs din natin na tayo ay paituwid ng Panginoon. Pangalawa, trials are valid and not easy. Kaya okay lang na tayo ay humingi ng, ano daw? Support. Sabihin nyo nga po, support. Yan. Kaya nga tayo ay brethren eh. Hindi mo kailangan talagang sinasarili yung problema. Hindi mo kailangan sinasarili yung trials. Amen. Hindi mo ibig sabihin nun, papabitbit mo sa kanila. Pero yung ma-share mo kasi, gumagaan yun. Yun ang pag-pray ka, gumagaan yun. Amen po ba? Kaya tanungin ko ulit, sino dito yung nakaka-experience ng trials? So, ask ka ng support. Amen po ba? Mas mahirap talaga pag walang support, sabi ko sa inyo. Okay, number 3. Makibalik mo na doon Kuya Rexy sa 7. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ano nga ba ang katotohanan din sa trials? Sige po. Ang ibig sabihin po kasi, dumadaan tayo sa trials kasi ito ay nagre-refine ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Gusto nyo ba yan na ang pananampalataya natin ay nagiging dalisay? Amen. Nagiging pure? Amen. Kasi yun po ang dapat talagang mangyari. At ang ginamit po dito ang example ni Apostle Peter ay yung goldsmith. Yan. Pag sinabing goldsmith, ito yung tawag doon, ito yung nagpapalabas ng pure na ginto. Ang nakakatawa nga po doon sa nabasa ko, ang gawain pala ng goldsmith, habang pinupure niya yung ginto, yan. Kinig po kayo, habang pinupure niya yung ginto, pinapadala niya sa apoy, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita yung reflection niya, yung sarili niya doon sa ginto. Ayan. Yung hanggat hindi niya nakikita na pure na napaka parang may salamin na. Amen po ba? Kung titingnan natin maigi sa buhay Kristiyano, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Mabuo sa atin yung Christ likeness. Ano?
Christ likeness. Ano ang dapat makita sa atin? Si Yeso Cristo. So tulad ng isang goldsmith, ang ating Diyos ay pinapadaan tayo sa different kind of trials kasi para lumabas sa atin ang katangian ng ating Panginoong Yeso Cristo. Amen. Amen po ba? Amen. Ang tanong, kapag may problema ba, nakikita ba si Kristo sa atin? O nakikita ang luma nating pagkatao? Amen. Dapat makita ang ating Yes. Panginoong Yeso Cristo. Amen po ba? Sabi nga a faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Ang pananampalataya daw na hindi natetest ay hindi mo masasabing tunay na pananampalataya. Kaya nga po sabi marami mga professing Christians na nasasabi merong false faith. Bakit? Kasi kapag dumating na sa trials, doon nakikita na sila ay nag-a-abandon ng kanilang sinasabing faith. Kasi ang gusto lang, ang gusto lang, masayang buhay. Ang gusto lang, masarap na buhay. Ang gusto lang, puro na ayon lang sa kagustuhan. Amen. Kaya, ang faith, hindi genuine. Hindi totoo. Pero, ang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, we accept trials. Amen. Kaya alam natin, ito yung nag-refine ng ating pananampalataya. Amen po ba? Sabi ko nga yung bagay na yan, parang ayoko nang pakalawakin. Pero ang katotohanan, kapag sinasabing nire-refine ng ating pananampalataya, simple lang mga kapatid, habang dumadaan tayo ng trials, mas nakikita sa atin ang ating Panginoong Yeso Cristo. Amen. Amen po ba? Pwede po ba yun? Ayun po ang dapat mangyari. So, ang dami na natin, truths about trials. Trials meet needs. Trials are valid and not easy. And trials defines our faith. At ang pinakahuli po, ito. Basahin natin yung pinakamasarap sa lahat. 1, 2, 3. Trials will end. Palakpakan naman natin ng Lord. Ang bawat trials ay merong katapusan. Kung ang bagyo ay minsan 3 days, 4 days, may nakita na ba kayong bagyo? Nagstay ng 1 year? Wala naman po. Grabe yun, ano? Pang ilang araw na po, pang ilang taon na ng bagyo ngayon. Grabe na yun. Isa na po yung patotoo na lahat po ng pagsubok ay dumadaan na. Amen. Lahat ng pagsubok ay may katapusan. Amen po ba? The storm, the abyss. Sabi nga they do not last forever. Amen. Sabi nga, they are for a reason. Ang trials ay dumadating dahil merong reason at purpose. But then, meron din silang season. Amen. Dito sa Pilipinas, ilan ang season natin? Dalawa. Diba? Tag-araw at Ulan. tag-ulan. Pero pag nagtatrabaho ka, tatlo daw season eh. Ano po yun? Tag-araw, tag-ulan, at tag-bayad. Joke lang yun. Nakaka-relate si Ivan din. Tagbayan. Alam po, no? Lahat naman may season sa ibang bansa. 4. Ano yun? Sa winter, spring, summer, Or fall. Pakakanta na. Ayan, ano? Pero lahat merong season. Winter, summer. Amen po ba? Lahat ay natatapos. So, ganun din ang trials. Hindi sila magdalas. They are not forever. Pero ang maganda doon, sa bawat pagdating ng iba't ibang pagsubok, meron itong reason and purpose. Amen? At ang isa sa katotohanan, matatapos din ito. Amen. Amen? Palakpakan na natin Hallelujah. ang word. Kaya nga po sinasabi, the important things, no, na kapag dumaranas tayo ng trials, ay hindi yung tinignan mo kung gaano kabigat yung trials, pero kung ano yung natutunan mo nung dumating sa'yo yung trials. Kung ano ang nakita mo na nais ipakita sa'yo ng Lord, ano ang itinuturo sa'yo ng Lord nung panahong
ikaw ay nasa trials. Amen po ba? Parang dito lang yan ngayon sa nangyari. Alam niyo po, yung bagyong Yolanda, sino yung nakakatanda ng bagyong Yolanda? Kung hindi dumating ang bagyong Yolanda sa Pilipinas, hindi magiging aware ang buong mundo sa sinasabing signal number 5. Ang alam lang ng karamihan ay signal number 4. Pero dahil dumating si Yolanda, lahat ngayon aware na sa signal number 5. At aware na rin sila kung paano paghahandaan ang ganitong bagyo. Nakukuha natin yung kahalagahan na merong natututunan sa bawat Bagyo. bagyo. Amen. Kasi alam niyo nung parating si Yolanda, sino ba yun? Yung sa Channel 7, si Mang Tani, naalala ko. Nagkaroon nga siya ng regret eh. Kasi sinabi niya, alam niya na kung ano yung pwedeng mangyari kay Yolanda sa lugar. Pero dahil hindi naman aware ang Pilipinas sa mga sinasabing signal number 5, nag-report na siya na parang natural lang na bagyo na kayang harapin. Pero nung dumating si Yolanda, dumaan sa Samar Leyte, at nangyari yung grabe, ang daming namatay. Nung in-interview siya, sinisisi niya yung sarili niya. Sinisisi niya yung sarili niya na sana sinabi ko na kung ano yung alam kong totoo na pwedeng dalhin ni Yolanda. Kaya ngayon, di ba napansin nyo, huwag kayong magagalit na kung minsan ang government natin, ang LGU na walang pasok. Kasi baka malakas ang hangin at ulan. Tapos kinabukasan pagising mo, walang ulan. Okay lang yun actually. Bakit? Kasi natuto na sila. Natuto na sila na, baka si Yolanda mahina lang. Yung pala malakas. Kaya ngayon, marunong na sila yung tinatawag na word na exaggeration. Amen po ba? Kasi kapag mayroong exaggeration sa balita, ang tao maghahanda. Ngayon, ito si Pipito, hindi pa paparating. Ano na yung mga balita? Exaggeration. Sides na. Kasi ang totoo, pwedeng mangyari ang mas malala. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ngayon, meron tinatawag na forced evacuation. Amen. Kasi ang mga tao, kung hindi nila makikita yon, doon lang sila sa bahay nila, hihiga-higa pa. Asa yun pala, matindi pala yung bagyo. Amen? Ano yung sabihin? Ano yung pinag-usapan natin ngayon? Kasi kailangan meron kang natututunan. Ikaw ay lumalago. Amen po ba? Amen. So, ganun ang trials. Sa bawat trials na dumadaan sa atin, dapat tayo ay mas ang mahalaga ay meron tayong natututunan. Sabi nga, hindi lang basta natututunan, kundi importanteng natututunan. Amen. Amen. At anong dapat mangyari sa huli? Sa bawat trials na ating hinaharap, dapat ang natututunan natin at ang nagiging response natin, ito pa rin sa dulo, nagbibigay ng kalhatian at kapurihan sa ating Diyos. Amen. Amen po ba? Mga kapatid, ano man ang mangyari, isa ang dapat ang patunguhan. It brings glory and honor to our God. Amen. 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 Kaya nga, bilang mga mananampalataya, dapat i-ready talaga natin ang ating sarili kung ano ang i-allow ng Lord na dumating sa ating mga pagsubok. Trials, no? Will not be easy. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo na rin ang sabi niya, haharapin natin dito sa mundo dahil sa pagsunod natin sa Kanya ay iba't iba. Mabibigat ang mga pangyayari. Pero ang lahat ng ito ay matatapos. Pero sa dulo, ang dapat magbigay ito ng kaluduran at kapurihan sa ating Diyos. Amen. Amen po ba? So, tanongin ko ulit, sino ngayon ang nakakaranas sa atin ng trials? Amen. Praise God for the trials. Dahil alam natin, merong needs na nami-meet. Amen po ba? Ito ay nakakalipay ng ating pananampalataya at ang pag-asa natin, meron din katapusan ng bawat pagsubok. Amen po ba? So, ngayong umaga, no, isa sa pinapram sa akin ng Lord, kasi dito tayo ngayon sa San Jose, hindi tayo nakakaranas ng matindi. No? Amen, praise God. Amen. Pero alam ko sa may mga kamag-anak na na-apektuhan tulad kay Abby. At ngayon isang kapatid natin si Marie.
Si Marie, nandun siya ngayon sa Bicol. Sabi nga doon sa post na, papantayan kita, Lola. Nakaburo, walang Ano, ilaw. ng ilaw, kasi hindi pa nila alam kung tataas pa ang tubig. Malakas yung Ang isa sa pinapap ng Lord ngayon sa atin ay, why not this morning? Yan. Itong gawain na to ay take time natin na let us pray. affected areas. Let us pray for them. Amen. Amen po ba? Kaya nga sinabi ko sa trials na nararanasan mo, isa sa dapat natututunan ng isang Kristiyano ay yung tinatawag na manalangin. Bakit? Kasi kung naranasan mo yung trials na yan, at may naranasan din ng isang kapwa mo na naranasan, nakita mo na naranasan niya, isa sa part na dapat mong gawin ay ipanalangin siya. Amen po ba? Dahil naranasan mo, alam mo yung bigat, alam mo yung hirap, alam mo yung tindi. Kaya, alam mo na kailangan niya ng panalangin. Kailangan nila ng panalangin. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, anumang trials na nasa iyo ngayon, o sa pamilya mo, tandaan natin, may Diyos tayong kasama, May Diyos tayo kasama at may katapusan at may katapusan. lahat ng problema. Amen. Amen. Tumakpan natin ang Hallelujah. Thank you, Lord. At naiya ako bago kasi na tumayo. At sa ating kalagayan ngayon, let us hold hands. Tayo po ay maghawak kamay. Ate Maris, nakapatay na ba? Okay.